Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayun, for today's vlog ay magluluto tayo ng pork and tilapia paksiw. Ayan, meron tayo ritong konting amount ng ating pork. Ayan, hintayin lamang natin ito mga mare na maglabas ng sarili niyang mantika. Medyo kakaiba po yung ating gagawin dahil pinagsama na po natin ang ating pork at ang tilapia. Ayan, kung nauumay ka na sa isda na paksiw ay subukan nyo ito mga mare. Dinagdagan ko siya ng pork para sa ganun ay hindi nakakaumay. Mabilis lang naman ang pagluluto nito mga mare dahil isasauté lang natin ang ating pork tsaka natin sisimulan ng lutuin na para maging paksiw na ito. Ayan, sa puntong ito mga mare ay kulong-kulo na ang ating pork at naglalabas na siya ng sarili niyang tubig. Ayan, maya-maya mga mare maglalabas na rin niya ng sarili niyang mantika. Ayan, gamitin natin yung time na to mga mare para sa ganun ay mapaghiwa-hiwalay natin ang ating pork kung galing ito sa ating freezer. Ayan mga mare, tignan nyo naman yan at naglalabas na yan ng sarili niyang mantika. Kaya naman, isaute na natin or i-pan fry na natin ito. Hintayin lamang natin mga mare na magkaroon siya ng toasted na texture. Kagaya na lamang ng ganito. Ayan, halo-haloyin lamang natin yan mga mare para hindi masunog at pantay na maluto ang bawat side ng ating pork. Ayan, hintayin lamang natin mga mare na mas maging golden brown pa ito. Ayan mga mare, tignan nyo naman at ang dami niyang inilabas na mantika. Pagpasensyahan nyo na po pala mga mare kung magalaw ang ating camera dahil nagagalaw po ang ating cellphone stand. Ayan. Huwag kayong mag-alala mga mare kung sobrang dami inilalabas na mantika ng ating pork dahil babawasan natin yan mamaya para sa ganun ay hindi mamantika ang ating lulutuin. Ayan, sa puntong ito mga mare ay mas golden brown na nga po siya. At ayan, tignan nyo naman yan mga mare. At sa puntong ito, babawasan na natin ang mantika na inilabas ng ating pork. Ayan, pwede natin gamitin tong mantikang to mga mare sa pagsasangag or sa pagpiprito pa ng ibang mga potahe. Ayan. Ngayon naman mga mare, magsaute na tayo ng ating luya. Ayan. Hiniwa ko lamang po yan mga mare ng pa-circle. Ayan. Isaute lamang natin yan mga mare hanggang sa lumabas ang aroma nito. Ngayon naman mga mare, ilalagay na natin o ipapatong na natin ang ating mga nabiling tilapia. Ayan mga mare, nahugasan na po yan at nalinisan na rin po yan natin. Ayan. Kita nyo naman yan mga mare at ang lalaki ng tilapia ang nabili natin sa palengke. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo sa top neto ng sibuyas. Red onion po ang aking ginamit mga mare. Maglalagay din po tayo ng dinikdik na bawang. Ayan, hindi ko na po yan binalatan mga mare dahil para sa ganun ay mas kumapit ang lasa neto sa ating tilapia. Ayan, maglalagay rin po tayo dyan mga mare ng iodized salt. And of course mga mare, hindi ito magiging paksiw kung walang suka. Ayan, naglagay din po ako dyan ng vinegar mga mare. Tansya meter lamang po tayo rito mga mare. Ayan, maglalagay din po tayo dyan mga mare ng pampasarap. Ayan, isang sachet ng pampasarap mga mare ang aking inilagay. Maglalagay din po tayo dyan ng ating ground black pepper. Ayan mga mare, magdadagdag din tayo ng tubig dyan para sa ganun ay matulungan na kumulo ang ating
niluluto. Para din po mabawasan yung asim na yung ilagay natin kanina na suka. Ayan mga mare, sa puntong ito'y kulong-kulo na po yan. Tignan nyo naman yan mga mare. Ayan. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at talaga nga namang kulong-kulo na ang ating nilulutong paksiw. At kung naamoy nyo yan mga mare, talaga nga namang nakakatakam ang kanyang amoy. Paparami ka talaga ng kain neto mga mare. Ayan, lutong-luto na ito mga mare. Kulong-kulo na nga po ito. Kaya naman, sa pamamagitan ng paglalagay ng ating mga sauce sa taas ng ating nilulutong tilapiyang paksiw ay nahalo natin ito ng maayos mga mare. Para sa ganun ay hindi sa isang pesto lamang po ang lasa neto. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at talaga nga namang nakakatakam nga naman talaga. At alam ko na yung iba sa atin, lalong-lalo na yung mga viewers natin, OFW, ay namimiss yung mga gantong ulam mga mare. Kaya naman, pag uwi nyo ng mga probinsya mga mare, ay itry nyo na rin po ito. Kung sawang-sawa na po kayo sa galunggong na paksiw mga mare, pwede nyo pong gawing alternative itong ating ginagawa. Pinagsama na po natin ang ating tilapia at ang ating pork. Ayan. Kaya naman pwede siya mga mare sa mga bata at pwede na rin sa mga matatanda. Ayan. Mas papakuluin pa po natin ito mga mare para sa ganun ma-sure natin na mas lumambot pa yung isda na inilagay natin. Hindi po natin siya pwedeng haluin mga mare na halo-halo talaga dahil madudurog po yung isda natin kung ganun po yung gagawin natin. Ayan, maglalagay na tayo dyan mga mare ng dalawang siling green at maglalagay rin po tayo ng siling labuyo. 4 na piraso pong siling labuyo ang aking inilagay para sa ganoon maya-maya ay kapag kumain tayo ay may kick ito. Hintayin na lang natin mga mare na maluto yung ating inilagay ng mga sili, tsaka natin ito hanguin. Dito po sa amin mga mare, ipahirapan pa mag voice over gawa. May mga gumagawa ng bahay sa paligid, sa mga kapitbahay natin. Kaya naman may mga ingay po talaga kayong maririnig. Pero sa ngayon po ay nakahanap ako ng magandang time para makapag voice over dahil wala pong gumagawa sa oras na to. Ayan mga mare, kulong-kulo na nga po ito. Kaya naman ayan, tignan nyo naman yan mga mare at napakasarap nga naman talaga. Titikman natin ito mga mare kung okay na yung lasa nito. Para sa ganun ay alam natin kung ano pa ba yung ating idadagdag dito pampalasa. Sa puntong ito mga mare ay sobrang lambot na po ng ating isda na inilagay. Ayan. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng ating patis of fish sauce. Ayan. Tansya meter lamang po ang ating gagamitin dito mga mare. Nakadepende po yan sa inyong panlasa kung gusto niya pa po magdagdag or hindi na po. Ayan. Gamitin natin ang ating kutsara mga mare para sa ganun ay pasimpleng mahalo ang ating niluluto.
Ayan mga mare, medyo okay na po yan. Titikman po natin yan mga mare kung talagang okay na po ang ating nilulutong paksiw. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at talaga nga namang texture pa lang ay nakakatakam na, lalong-lalo na mga mare kapag ito ay pinartneran ng mainit-init pang kanin. Ayan. Alam nyo mga mare, pag hindi ito naubos ng isang ulaman lang, pwede nyong iprito yung isda mga mare, mas masarap pa siya kasi nanunuot yung lasa niya. Ganun po yung ginagawa namin, lalo na po kapag isda na galunggong po yung aming pinaksiw. Pagka umaga po mga mare ay talaga namang priniprito ko po yan. Dahil minsan po ay paborit din po ng mga tao dito sa bahay yung ganong luto. Yung ipapaksiw muna, tsaka natin to iprito. Ayan, at mukhang tapos na naman tayo sa ating isang cooking video. Kaya naman, maraming salamat sa ating mga tagapanood na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!